Hello, kamusta tayong lahat? I exalt the name of Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for He willingly gave His life for us, His friends. And because of His precious blood, we now have a hope and a future. And we will have the right to claim our inheritance because of Jesus Christ. And I glorify my Father, the Almighty God, Yahweh, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, for He created us in His image and likeness. He's always with us. His love for us is for all eternity. We are His treasure, and our real treasure is our Father. We are the inheritance of the Almighty Father, and He is our inheritance. And so we are blessed, for our Father is good. He has given everything to us, even His only begotten Son, because of His great love for us. So last time we read the laws about divorce and about other laws regarding the pledges. If we want to lend money or anything, no? Nakalagay dito yung mga pledges. Huwag nang humingi or mag-require ng pledges pag mahirap ang nanghihiram sa inyo. Utos ni Almighty Father yan. And so the Almighty Father will bless you kung gagawin ninyo na hindi na kayo nanghingi ng pledges or collateral kung may manghihiram sa inyo. At dito na nakalagay yung tungkol sa different kinds of skin diseases na charat, na ang tawag sa Bible ay leprosy. Pero iba-ibang klaseng sakit ito. Hindi lang ito yung Hansen's disease, kundi iba-ibang mga sakit na nagmamanifest sa skin ng tao, na mababasa sa Leviticus chapter 13 up to chapter 14. Si Almighty Father ang ating healer. Siya ang gumagamot sa atin. May mga tao na hindi na gumagaling. Way yun ni Almighty Father para makauwi na yung kanyang mga anak. And para naman sa mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father, way ni Almighty Father yun. For the people to know that He is powerful. Walang ibang powerful kundi si Almighty Father, and siya ang may hawak ng buhay natin. So dalawang klase, no? Kinukuha ni Almighty Father ang isang tao para makauwi na sa kanya. At ang isa pang klase ng tao, kinukuha ni Almighty Father, binabawi na ni Almighty Father yung kanyang binigay na buhay sa tao at dinadala niya yung kaluluwa sa eternal damnation for punishment because of the stubbornness of the hearts of people. So, nandito yung mga law ni Almighty Father na dapat nating sundin up to now. Akala nyo, dahil sa Old Testament, hindi natin susundin. Hindi nagbabago si Almighty Father regarding righteousness, justice, mercy, faithfulness, righteousness. Hindi nagbabago si Almighty Father. At yun ang pinapatupad ni Jesus Christ.
Kaya hindi dapat tayo nag-oppress ng mga tao. Kahit anong klaseng tao, whether they are poor or needy or aliens or mga vulnerable people or yung mga marginalized people, mga strangers, no? Pantay-pantay lahat dapat ang tingin natin sa tao. At pag may kasalanan ng tatay, hindi pwedeng akuin ng anak yon, hindi pwedeng yung anak ang parusahan. At kung may kasalanan naman yung anak, hindi pwedeng ang tatay ay parusahan. Hindi pwedeng tatay ang singilin. Hindi pwedeng ang anak ang singilin. Kung sino ang may kasalanan, siya yung magbubuhat ng kanyang kasalanan, no? Accountability. A person shall be put to death for his own sin. So this is accountability. And we should never pervert justice. And always remember that we were slaves to sin. Lahat tayo galing sa alikabok. Wala tayong may pagmamalaki kay Almighty Father. Wala tayong may pagmamalaki sa kapwa-tao natin. Hindi natin may pagmamalaki ang ating mga diploma, ang ating mga kayamanan. Nawawala yon lahat. Nabubulok, nasisira. Hindi, pagmamalaki ko yung aking asawa, dahil mayaman yung asawa ko. Hindi ganon. Yung asawa mo, nabubulok din yon. Yung kayamanan ng asawa mo, nabubulok din, no? Pati pamilya mo, nabubulok din. Ano lang, nag-iisa lang tayo sa mundo. Akala ninyo, lagi kayo may kasama. Hindi. Ang kasama natin, si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sila ang laging kasama natin simula nung pinanganak tayo sa mundo hanggang sa pauwi na tayo ni Almighty Father in His kingdom. Kaya kung mag-isa lang tayo na nag-travel o nag-drive kayo mag-isa, well, asan yung mga kamag-anak ninyo, asan yung mga anak ninyo, asan yung magulang ninyo, di ba mag-isa lang kayo minsan? Sino kasama natin na hindi tayo iniiwan? Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Dahil tayo ang temple of the Holy Spirit, of Jesus Christ and the Almighty Father. Sa heart natin sila nakatira. Namamayani dapat sila sa puso natin. At kung hindi natin sila sinusunod, sinong namamayani sa puso natin? Ang wickedness, no? Yun ang kasama ninyo. Pag wala sa puso natin si Jesus Christ, si Almighty Father at ang Holy Spirit. Hindi pwedeng si Jesus Christ lang, no? Hindi pwedeng si Almighty Father lang, hindi pwedeng ang Holy Spirit lang. Silang tatlo, kasama natin. Dahil paano tayo masasave? Because of the blood of Jesus Christ. The Almighty Father commanded the angels to worship Jesus. Kung yung mga angels worship si Jesus, tayo pa kaya? We should worship Jesus because of His sacrifice on the cross. Because our Father ordered it. Because Jesus Christ is the man clothed in linen na binigyan ni Almighty Father ng power, authority, and dominion sa lahat ng bagay. He is like God. Who is like me, sabi ni Almighty Father. Jesus Christ, the commander of the army of the Holy God. Emmanuel, God with us. Kaya God, Jesus Christ, ang daming proof sa Bible. So yung mga nagsasabi na hindi God si Jesus Christ, sino kayo? Sino yung mga leaders ninyo? Asan yung mga leaders ninyo? Sino yung mga leaders ninyo? Buhay na ba sila? Nung create ni Almighty Father ang mundo na to? Si Jesus Christ, buhay na siya nung create ni Almighty Father ang mundo na to. Anong sabi ni Almighty Father? Let us create man in our image and likeness. Sino ang kausap ni Almighty Father? Kaya kung sino man mga tao na tinatawag ninyo at nirespeto ninyo bilang isang leader ninyo or basehan ng inyong faith,
Mali yun, dahil ang basehan ng ating faith, si Jesus Christ, si Almighty Father at ang Holy Spirit. And if we glorify Jesus Christ, we are also glorifying our Holy Father. Maliwanag na sa akin. Sana sa inyo maliwanag na rin. Ha? Kasi minsan may mga madidinig ka ng mga ibang mga teachings of other religious organization. Mapapaisip ka ngayon kung hindi ka nagbabasa ng Bible, madadala ka, no? Magaling mag-reason. Pero pag nagbasa tayo ng Bible, makikita natin lahat dito. Andito lahat yung mga sagot sa mga questions natin. At huwag tayo maging selfish dahil si Almighty Father, hindi siya selfish. Si Jesus Christ, binigay niya ang kanyang buhay, hindi siya selfish. At ang Holy Spirit, ang dami sa ating binibigay na fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. Kaya tayo, hindi tayo dapat maging greedy or selfish. We should never be boastful or prideful. Dahil si Jesus Christ, He's humble. Kaya tayo dapat humble din. Accept if we make mistakes. Tanggapin natin, mag-sorry tayo. Sorry, nagkamali ako, wrong, wrong judgment ba ang tawag doon? Basta wrong. May tawag doon wrong call. Tawag ba doon? So, dito na tayo sa Deuteronomy chapter 25. Law pa rin ito ni Almighty Father. Hindi nagbabago ang law, no? Ano lang ang nagkaiba? Yung kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Dito nakalagay, death. Kamatayan. O kaya bubugbugin. So, ano na ang nangyari sa law? Pareho ang law, pero yung punishment. Si Jesus Christ na, yung sumalo ng punishment. Lahat ng punishment. Yung utos ni Almighty Father na huwag tayo maging selfish. Hanggang ngayon, utos pa rin yun. Huwag maging selfish, maging mapagmahal tayo sa kapwa-tao natin. No? So, basahin natin itong Deuteronomy chapter 25. If there is a dispute between men, and they come to court, that the judges may judge them. And they justify the righteous and condemn the wicked. Up to now, ito pa rin naman ang ginagawa natin, di ba? Na pag may mga dispute, ang mga tao, meron silang hindi pagkakaunawaan, dinadala nila sa korte. At yung mayroong nakaatas, no? Atas ba tawag doon? Nakaupo na judge. Yung judge na yon, siya ngayon ang magsasabi kung ang usapin ay mali o tama, o kung sino ang tama at kung sino ang wicked. And they justify the righteous and condemn the wicked. Verse 2 of Deuteronomy chapter 25. Then it shall be, if the wicked man deserves to be beaten, kung yung wicked man ay gumawa ng mali ay dapat siyang bugbugin or paluin, that the judge will cause him to lie down and be beaten in his presence according to his guilt with a certain number of blows. So, ganito noon ang parusa sa mga tao, sa mga wicked people, pinapalo or binubugbog. Merong mga implement na ginagamit or paddle, no? Ang gagawin, yung judge, ipapadapain yung lalaki at
papaluin siya, be beaten in his presence according to his guilt with a certain number of blows. Pero may number naman kung ilan ang palo na gagawin. Ang maximum na palo ay 40. Dito sa verse 3. 40 blows he may give him and no more. So, hindi dapat mag-exceed ng 40 na palo. Lest he should exceed this and beat him with many blows above these, and your brother be humiliated in your sight. No? 40 blows. Dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 24, si Paul, nakareceive siya ng 40 blows or 40 stripes 5 times. Basahin natin 2 Corinthians chapter 11 verse 24. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. So 39. Bakit 39 lang? Kasi kahiya-hiya yung gawing 40. Masyadong nakakahiya na yon. Kaya binawasan yun ang nasa binigay na law ni Almighty Father. No? Kasi nakalagay, and your brother be humiliated in your sight. Kaya ang ginagawa lang na palo ay 39. Ulitin natin, no? From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. So that's 39. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Ito yung mga ang hirap na pinagdaanan ni Paul. Kaya niya ba yun? Kaya si Paul, di ba, nung hindi pa siya tinawag ni Jesus Christ, maayos ang itsura ni Paul. Hindi pa siya haggard nun. Ha? Nung namatay si Stephen, nakita ni Paul yon. At nag-agree si Paul na pinatay si Stephen. Ngayon tinawag ni Jesus Christ si Paul through a vision or a dream. Hindi niya maintindihan kung vision ba yun or a dream. Tapos, di ba, naging blind siya, si Paul. So, ang daming pinagdaanan ni Paul. Na pinarusahan siya ng mga Jews, no? 5 times, naka-receive siya ng 40 stripes minus 1, so that's 39. Ang daming mga palo. Binato pa siya. Na shipwreck. Sa tubig, mga robbers, mga magnanakaw, nanakawan pa siya. Pati mga countrymen niya, galit sa kanya. Pati mga Gentiles, galit sa kanya. Sa city, hindi siya safe. Sa wilderness, hindi rin siya safe. Sa dagat, hindi rin siya safe. Sa kanyang mga false brethren, hindi rin siya safe. In weariness and toil. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos. In sleeplessness often. Wala siyang tulog na maayos. Madalas. In hunger and thirst. Nagugutom siya at nauuhaw. In fastings often. Lagi siya nagpa-fast. In cold and nakedness. Yung ginawang sacrifice ni Paul, no? Mas matindi pa ito yung sacrifice ni Jesus Christ. Kung basahin natin yung nangyari kay Paul, ang dami niyang mga paghihirap na pinagdaanan. Pero mas malala yung kay Jesus Christ na pinagdaanan para lang maipakilala sa atin si Almighty Father. So dito sa verse 3 ng Deuteronomy chapter 25, hindi naman masama yung ginagawa ni Paul, pero binigyan siya ng 40
blows he may give him and no more. No? Lest he should exceed this and beat him with many blows above this, and your brother be humiliated in your sight. Verse 4, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Anong ibig sabihin ito sa verse 4 of Deuteronomy chapter 25? Pag nagtatrabaho ang ox, hindi mo dapat siya takban ng muzzle, yung kanyang bibig. Papakainin mo. Nakalagay ito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9. For our sakes, no doubt, this is written that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Ibig sabihin, sweldo. Hindi mo pwedeng may sweldo. Ganon. Nag-share kami sa inyo ng Word of God. Sabi ni Paul, is it a great thing if we reap your material things? Hindi ba pwede rin naman kaming makakuha sa inyo ng material things, na makahingi ng tulong sa inyo ng material things? Sabi ni Paul, if others are partakers of this right over you, are we not even more? Sabi ni Paul, mas lalo naman kami, are we not even more? Sabi ni Paul. Kaya yung mga pastors, preachers, no, meron sila dapat sweldo. Pero hindi ito pinipilit. Pero dapat meron, ha? Pero kung walang maibigay ang inyong mga congregation, edi wala. Nakita niyo yung paghihirap ni Paul sa thirst and hunger na experience na in nakedness and in cold and in nakedness. Hindi siya namimilit, no? Dito naman sa 1 Timothy chapter 5 verse 18, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Nagtatrabaho sila for the word and doctrine, pag-share ng word of God. Paano mabubuhay yung mga tao na yon kung hindi natin tutulungan? Paano makakakain? Paano maipapalaganap ang salita ng Diyos? Baka mamatay na sa gutom, no? For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Hindi tithes, wages, sweldo. Pakakainin, may sweldo. Hindi tithes ang sa pastor, or sa preacher, or sa religious leader. Ha? Si Jesus na nagsabi noon na ang sa religious leader, the worker is worthy of his wage. Sabi ni Jesus, no? Sa Luke chapter 10 verse 7, si Jesus nagsabi ito, and remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. So ito yung utos ni Jesus Christ, sweldo. Laborer ka kasi servant ka ni Almighty Father, kaya you are worthy of wages or sweldo. Hindi tithes. Para saan ang mga tithes? Para yon sa mga Levites. Yung tithes kay Almighty Father yon. Pero dahil sa walang inheritance sa mga Levites, ibinigay ni Almighty Father ang tithes sa mga Levites. Ay, kung hindi ka Levites, hindi ka pwede humingi ng tithes. Hindi ka naman Levites eh. Verse 5, if brothers dwell together, and one of them dies and has no son,
The widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Ito yung law dati. Yung responsibilidad ng kapatid na bigyan ng anak yung kanyang namatay na brother sa pamamagitan ng asawa ng kanyang brother. No, basahin natin. If brothers dwell together and one of them dies and has no son, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go in to her, take her as his wife, and perform the duty of a husband's brother to her. Bakit ginawa ni Almighty Father to? Para hindi mawala yung kanyang lineage, hindi mawala yung kanyang pangalan. Verse 6, and it shall be that the firstborn son, which she bears, will succeed to the name of his dead brother. So, nakapangalan ngayon yung firstborn son, dahil wala siyang naiwang anak, di ba? Yung namatay na kapatid. So, yung kanyang brother ngayon ang nagtumabi sa kanyang, sa widow ng kanyang kapatid. Ngayon, yung unang anak nun, ay ang pangalan doon ay yung name ng kanyang dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. Verse 7, but if the man does not want to take his brother as wife, may option naman, no? Pero kung ang isang lalaki, hindi niya gustong kunin ang asawa ng kanyang dead brother, then let his brother's wife go up to the gate of the elders. Pupunta ngayon yung widow o yung sister-in-law niya sa gate to the elders and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. He will not perform the duty of my husband's brother. Verse 8, then the elders of his city shall call him and speak to him. Kakausapin ngayon ng elders of city, no? Yung brother na buhay pa, na bakit ayaw mo na bigyan ng anak yung widow ng kapatid mo? Walang namang walang naiwang anak, no? Yung widow or yung kapatid mo walang naiwan na anak. Bigyan mo ng anak. Ngayon kung hindi siya papayag and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel, he will not perform the duty of my husband's brother. Then the elders of his city shall call him and speak to him. But if he stands firm and says, I don't want to take her, pag talagang adamant yung lalaki or ayaw niya talaga na firm ang kanyang decision, na ayaw niyang bigyan ng anak yung kanyang sister-in-law na namatay, yung kanyang asawa na kanyang kapatid, kapatid niya namatay. Ngayon yung sister-in-law niya, wala silang anak ng kapatid niya, no? Kung ayaw niyang tanggapin or bigyan ng anak, then his brother's wife shall come to him in the presence of the elders, remove his sandal from his foot, spit in his face. Yung widow, duduraan niya sa muka yung brother-in-law niya na ayaw siyang bigyan ng anak. Tapos, yung brother-in-law niya, tatanggalin niya yung kanyang sandals sa kanyang paa. Tatanggalin niya yung kanyang chinelas. And answer and say, so shall it be done to the man who will not build up his brother's house. And his name shall be called in Israel, the house of him who had his sandal removed. Magkakaroon ngayon siya ng tag sa buong Israel. The house of him who had his sandal removed, or the unsandaled. Pag tinatanggal natin yung ating mga sinelas, pagpapasok tayo sa ating bahay, nirerespeto natin, di ba? Yung bahay, nagpapakumbaba tayo, ganun, kasi tinatanggal natin ang ating mga sinelas dahil alam natin na madumi sa labas, kaya tinatanggal natin ang ating mga sinelas. Sa ibang mga bahay, di ba ganun ang ginagawa natin? Kasi nirerespeto natin yung may-ari, nirerespeto natin malinis yung kanyang bahay.
Ngayon dito sa Matthew chapter 10 verse 14 to 16, sabi ni Jesus Christ, no, na pag nag-share ka sa mga tao, inutusan niya yung kanyang mga disciples, na pag nag-share sa mga tao at hindi pumayag yung mga tao sa salita ng Diyos sa gospel, shake the dust sa inyong mga sandals, no? Nakalagay sa Matthew chapter 10 verse 14 to 16. Ibig sabihin nun, yung dirt ng kanilang mga gawain, hanggang nasa sa kanila pa rin. Hindi matatanggal ang kanilang kadumihan. At yung responsibility ay wala na dahil na-share na sa kanila ang Word of God pero ni-reject nila. Nagpakumbaba yung mga tao para i-share sa ibang mga tao ang salita ng Diyos, yung mga disciples, pero ano ang ginawa ng mga tao? Inayawan nila ang gospel. So yun ang ibig sabihin nun. Verse 11 of Deuteronomy chapter 25. If two men fight together, and the wife of one draws near to rescue her husband from the hand of the one attacking him, and puts out her hand and seizes him by the genitals, then you shall cut off her hand. Your eye shall not pity her. Ito, hindi ito ginagawa ngayon. Kasi pag may dalawang lalaki na nag-aaway, tapos may babae para i-rescue niya yung kanyang asawa, pagtatanggol niya yung kanyang asawa. Ngayon, ang ginawa niya, hinawakan niya ang genital nung kaaway ng asawa niya. Hindi tama yun sa paningin ni Almighty Father. Marami namang way para ipagtanggol niya yung asawa niya. Bakit niya pahawakan sa genitals? No? Ano ang gagawin doon sa babae? You shall cut off her hand, and your eye shall not pity her. Kasi nga, pag hinawakan mo sa genitals, sa pinisa mo, masakit yun, no? Hindi ko alam kung gaano kasakit yun. Pero nabasa ko, squeezing the genitals can cause pain due to the high concentration of nerve endings in that area, making it very sensitive. May tendency na magkaroon ng testicular rupture. Magkaroon ng pain and swelling, nausea and vomiting. No? Nakakamatay pala. A rupture causes blood to leak into the scrotum. And permanent damage can be caused by testicular rupture, which can affect fertility. Testicular torsion is another serious injury that can result in the loss of a testicle if not treated within a few hours of the injury. Kaya, ang parusa sa babae na nag-seize ng genital ng kanyang kaaway ng kanyang asawa, you shall cut off her hand and your eye shall not pity her. Kasi nga, may tendency na masugatan or mag-rupture yung kanyang scrotum or yung testicle niya. Kaya, baka hindi na magkaanak. Oh. Gusto ni Almighty Father nga, padamihin yung mga tao. Alagaan yung mga tao. Tapos, mag-aaway, hinawakan sa pinisa, sira. So, ito ang reason ni Almighty Father. Ang dami ng way, pwede ka lang kumanang pamalo, diba? O, sipain mo. Turang pa kung paano. Pero yun noon yun, dito, ito. Sa ngayon, hindi na ginagawa. Ano na ang ginagawa? Iba ng pamamaraan ng mga tao kung paano gumante o ipagtanggol yung kanilang mga asawang hawak-hawak cellphone. Kukunan ko ng cellphone to. Pagtatanggol ko yung asawa ko, hawak-hawak ko ang cellphone ko, may proof kami rito, dadalhin namin to sa judge. Ganon. Ganon nga ang ginagawa ng mga babae. Sa verse 30 naman, Deuteronomy chapter 25, you shall not have in your bag differing weights, a heavy and a light. Wala dapat sa bag mo na magkaiba ang timbang or bigat.
Isa mabigat, isa magaan. Anong ibig sabihin nun? Do not be impartial or do not take sides. Dapat lagi ka lang fair sa judge. Sabi ni Almighty Father, ito ang ibig sabihin, ito fairness ito. Hindi dapat yung isa may kinikilingan ka na heavy, yung mas panig ka sa kabilang part, yung isa dahil mahirap, hindi mo gusto tulungan. Hindi pwedeng ganun, dapat fair. Verse 14, you shall not have in your house differing measures, a large and a small. Wala rin ang dapat sa inyong bahay na magkaiba ang panukat. Isang malaki, isang maliit. Same lang daw. Isang mabigat, isang magaan, isang malaki, isang maliit. Differing measures or differing weights. Dapat fair and just ang ipinapairal ng mga tao. Ito ang ibig sabihin ng verse 13 and 14. Fairness and justice ang ipatupad. Ngayon sa society natin, kahit sabihin natin mayroong fairness and justice, dahil mapera o madaling makalabas ng kulungan, nakakaabsuelto sa mga wickedness. Ngayon, anong mangyayari ngayon? Sino ang magbibigay ng justice sa mga tao na hindi makakuha ng justice? Sa mga tao na unfair sa mundo na to, sino ang magbibigay ng fairness? Si Almighty Father. Kaya hindi dapat tayo mag-alala. Kung naagrabyado tayo, may nang agrabyado sa atin, wala tayong mapuntahan. Wala tayong malalapitan. Dahil wala tayong connection. Naiintindihan tayo ni Almighty Father. Siya ang may bibigay ng justice sa atin. May nagsinungaling sa atin. May nang manipula sa atin. Si Almighty Father may bibigay ng justice sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. At huwag natin ilagay sa kamay natin yung gaganti. Dahil si Almighty Father, He will avenge us. He will fight for us. Because we are His children. Yung mga anak ninyo, no? O yung mga tao, mga anak nila pinagtatanggol nila. Matayo pa kaya? Powerful si Almighty Father. Ibigay natin lahat kay Almighty Father. Yung mga naranasan natin na pain and sufferings and injustices sa mundo na to. Verse 15 of Deuteronomy chapter 25. You shall have a perfect and just weight, a perfect and just measure, that your days may be lengthened in the land which the Lord your God is giving you. Para humaba ang buhay mo, magkaroon ka ng maraming blessings, dapat merong perfect and just weight, perfect and just measure ang pinapairal natin. Nakalagay din ito sa Leviticus chapter 27 verses 1 to 29 tungkol sa fairness and justice. So let's not take sides or be impartial. Hindi porke sikat, hindi, doon ako sa sikat, doon ako sa mayaman. No? Ayaw ni Almighty Father nun. Pantay-pantay, lahat dapat ang pag-implement ng law. At kung hindi pantay ang pagkaka-implement ng law, kahit inutos ni Almighty Father, kay Almighty Father tayo mananagot. Verse 16, for all who do such things, all who behave unrighteously, are an abomination to the Lord your God. It's detestable. It's wickedness, uncleanness in the eyes of the Almighty Father.
Up to now. Pero, dahil nandito na sa atin si Jesus Christ, madali na tayong mapatawad because of His precious blood. Hingi tayo ng tawad kay Jesus Christ. Yung kanyang dugo, no? Kahit gaano pa tayo kadumi, kahit gaano pa kapula yung nagawa natin na kadumihan, yung dugo ni Jesus Christ makakapaglinis sa atin. But of course, there are repercussions with our own actions. Admit our mistakes, no? And the Holy Father will be pleased with us. Matutuwa si Almighty Father sa atin. Dahil ang mission naman talaga natin is to please our Father. Maging matuwa siya sa atin. Dahil tinutuloy natin siyang ating inheritance. Yung goal natin, to be with our Father. That's the grand master plan. To be with our Father. To receive our birthright as His children. Yun, kaya pinadala niya si Jesus Christ. Kaya kahit ano pa ang mga plano ninyo dito sa buhay, baliwala yung mga plano na yun, walang kwenta. Dahil ang pinakaplano ni Almighty Father, eternal salvation and everlasting abundance. At hindi na tayo mamamatay. We will live forever. Like the Almighty Father, like Jesus Christ. Verse 17. Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. Alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ni Amalek nung galing kayo sa Egypt, nung kagagaling lang ninyo sa Egypt, no? Palabas kayo ng Egypt. Ibig sabihin kayo ay pagod na pagod. Ibig sabihin ni Almighty Father, remember what Amalek did on the way as you were coming out of Egypt. Si Amalek, no? Mababasa ito sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Basahin natin itong Exodus chapter 17 kasi binanggit dito yung Amalek or mga Amalekites to. Ang pangit ng pangalan ni Amalek, pure evil ang ibig sabihin. Dark side of impurity or pure evil. Kinsman or people. Travail or vexation. Yun yung Amalek. Travail or vexation. And sorrow. So si Amalek, the grandson, or the son of Eliphaz and grandson of Esau, a nomadic tribe or nation, descended from Amalek and hostile to
Israel. Sabi ni Almighty Father, tandaan ninyo kung ano ang ginawa ng Amalek or ni Amalek nung kayo ay papalabas ng Egypt. Ano ba yung ginawa ng Amalek or ni Amalek? Sa Exodus chapter 17. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim. But there was no water for people to drink. Therefore the people contended with Moses and said, "Give us water that we may drink." Uhaw yung mga tao. Kaya humingi sila ng tubig kay Moses. Dahil kagagaling lang nila sa wilderness of sin or kasalanan. Egypt yun. So Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" And the people thirsted there for water. And the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirsts?" So Moses cried out to the Lord, saying, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." And the Lord said to Moses, "Go on before the people, and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand your rod, with which you struck the water, and go. Behold, I'll stand before you there on the rock in Horeb." Horeb also is Sinai. "You shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massah and Meribah. Massah means tempted, and Meribah means contention, because of the contention of the children of Israel, and because they tempted or tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Matigas pa rin ang ulo ng mga Israelites, no? Kasi kasama natin si Lord. Pinalabas na nga sila sa Egypt. Test na si Almighty Father. Now, Amalek, no? Binanggit dito sa Deuteronomy, si Amalek, Deuteronomy chapter 25. So, binanggit na dito si Amalek. No, Amalek came and fought with Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I'll stand on the top of the hill with a rod of God in my hand." So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Si Moses, pag nakataas ang kanyang kamay kay Almighty Father, no, nakaganon siya kay Almighty Father, nananalo sila ng Israel. Pero pag, syempre napapagod siya, naibababa niya yung kamay niya. Natatalo sila ni Amalek. Si Amalek ngayon ang nananalo pag nakababa yung kamay ni Moses. Kaya ang ginawa nila, sa verse 12, "But Moses' hands became heavy." Kasi nga, laging nakataas na ganon. Kasi para manalo sila, nakataas yung kamay niyang ganon. And pag laging nakataas ang kamay mo, hindi ko kasya. Pag nakataas yung kamay na ganon, bumababa. Kasi nga, di ba, pag kayo nakataas lagi kamay ninyo, mapapagod kayo, mangangalay. So they took a stone and put it under him. Nilagyan ng bato sa ilalim ng kamay si Moses. Kaya nakaganon niya yung kamay niya. Merong may support. And he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands. Hawak-hawak ni Aaron at saka ni Hur yung magkabilang kamay. Si Aaron sa kabila, si Hur sa kabila, tapos nakaupo si Moses. On one side, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Kasi kaya nakataas ang kamay ni Moses, nagpipray siya kay Almighty Father. Verse 14, "Then the Lord said to Moses, Write this for a memorial in the book, and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven." Ang layo, no? Ito ay nakasulat sa Exodus. Ngayon, binanggit ni Almighty Father sa Deuteronomy. Ang layo ng pagitan ng Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ngayon, sabi ni Almighty Father, "Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of
Joshua. Alam na ni Almighty Father na si Joshua ang ipapalit niya kay Moses. Recount it in the hearing of Joshua that I will utterly blot out the remembrance of Amalek under heaven. Kaya nga diba nakalagay dito sa Deuteronomy chapter 25, remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. Matatandaan si Almighty Father, hindi siya manilimutin. Ang galing ng utak ni Almighty Father, di ba? Hindi ba kayo na-amaze? Sino makausap ko? I'm so amazed of the Almighty Father's wisdom. Alam na niya na, syempre God siya, the Alpha and the Omega, kaya alam niya. But I'm still amazed. I'm in awe of the mightiness of the Holy God. Verse 15, dito sa Exodus chapter 17, and Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner, or Yahweh Nissi. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Literally, a hand is upon the throne of the Lord. So nakaupo kaya sila nanalo dahil hawak-hawak ni Aaron yung isang kamay, ni Moses, yung kabilang kamay naman hawak ni Hur, tapos nakaupo si Moses, napagod na siya sa nakatayo na nakataas yung kamay. Tapos ang nakikipaglaban sa battle with the Amalekites or Amalek ay si Joshua. So balik tayo dito sa Deuteronomy chapter 25. Bakit ngayon gusto ni Almighty Father i-blot out ang mga Amalekites or ang Amalek? Di ba nakalagay, remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. How he met you on the way and attacked your rear ranks. Verse 18 of Deuteronomy chapter 25. All the stragglers at your rear when you were tired and weary, and he did not fear God. Bakit galit si Almighty Father? Is because pagod ang mga Israelites. Cunning si Amalek. Alam niyang pagod, madali niyang talunin. Pero hindi niya matatalo dahil kasama niya si Almighty Father. Inabuso niya yung kahinaan ng mga Israelites. Kasi kalalabas lang nila ng Egypt nun eh. So weak pa yung mga Israelites nun. And Amalek fought unfairly. It was unfair. Kaya galit si Almighty Father. Kasi nag-atake niya sa likudan. Attacked your rear ranks. All the stragglers at your rear when you were tired and weary. Nung kayo ay pagod at walang pahinga at nanghihina. Hindi siya natakot kay Almighty Father. Kaya tayo, wag tayong mga abuso ng kapwa-tao natin, yung mga mahihina, yung mga tao na walang kalaban-laban. Dahil ang ipaglalaban sila ni Almighty Father. Yung mga tao na marginalized, yung mga tao na orphans, the widows, yung mga taong hindi makakuha ng justice, si Almighty Father makikipaglaban sa kanila, sa mga abusado na tao, sa mga manloloko na mga tao, sa mga taong sinungaling, sa mga taong mayroong kinakampihan. Yung mga taong walang kakampi, ang kakampi natin, si Almighty Father, kaya hindi tayo dapat matakot. Kahit na mahina tayo, kahit na wala tayong connection, ang connection natin, si Almighty Father. Verse 19 and the last verse of Deuteronomy chapter 25. Therefore, it shall be
when the Lord your God has given you rest from your enemies all around. Bibigyan kayo ni Almighty Father ng pahinga sa lahat ng inyong mga kalaban. Sino bang mga kalaban natin ngayon? Mga principalities and forces of darkness in the spiritual realm, no? So, basahin natin, no? 19 of Deuteronomy chapter 25. Therefore it shall be when the Lord your God has given you rest from your enemies all around, in the land which the Lord your God has given you to possess as an inheritance, that you blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga tao na unfair, hindi lumalaban ng patas, mga mapang-abuso, mga sinungaling, mga duwag. Si Amalek, nilabanan niya yung mga Israelites kasi nangihina. Duwag, ibig sabihin si Amalek kasi nangihina. Lalabanan mo, nangihina. Sa mga duwag ito, sinisimbolize ang mga duwag, mga abusado, mga backbiters, mga chismosa, mga murderers, mga disobedient people, mga hindi kumikilala kay Almighty Father, hindi natatakot kay Almighty Father. Ito ang ibig sabihin ng Amalek. Sinisimbolize ng mga tao na walang takot kay Almighty Father o hindi nirerespeto si Almighty Father. At ang ginagawa nila ay mang abuso ng tao. Ang ginagawa nila ay yung dahil sa sila ay powerful sa tingin nila, nagkakamali sila dahil ang mas powerful si Almighty Father. He is the creator of this world. At si Almighty Father, siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang lalaban para sa atin. Siya ang magbibigay ng justice sa atin. Kasama si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay faithful and true. Kaya nga, sa Book of Revelation, bibigyan niya ng justice ang mga tao. Kung ano ang narapat para sa kanila, yun ang ibibigay ni Almighty Father. Dito, nakalagay dito, di ba? Binasa natin sa Deuteronomy chapter 25. Kung ano ang nararapat sa mga tao na wicked, kung anong deserve nila na ibigay sa kanila, ibibigay yon. At hindi maawa si Almighty Father. Dahil kailangan mawala ang wickedness sa mundo na to. At yung mga tao na hindi kumikilala kay Jesus Christ as Lord and Savior, as the Messiah, as the King of Kings and the Lord of Lords, yun mga tao, hindi sumusunod kay Almighty Father, they will be thrown to eternal damnation. At yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father, may respeto sa Kanya, alam ni Almighty Father yon, na kahit na may mga pagkukulang tayo, hihingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin, magpapakumbaba tayo. Kung meron tayong mga kasalanan sa kapwa-tao natin, magpapakumbaba tayo sa tatay natin na aminin natin ang kasalanan natin. Dahil walang perpekto sa atin. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo may pagkukulang. Aaminin natin yun. Para matanggap tayo ng tatay natin. Mapapatawad tayo ni Jesus Christ. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, nakukuha natin ang ating inheritance. And we will rule with Jesus Christ in His kingdom that will never end.
Thank you, and God loves us all so much.